mga kodoks, kamusta na kayo? So ngayon, day off ko. 4 days akong off. So, magandang araw. Hindi maulan. Nakikita nyo sa background, blue na blue yung sky. At saka may sun kahit papano. At ngayon, naglalakad ako dito sa Royal Mile, dito sa Edinburgh. As you know, dito na ako nakatira sa Edinburgh. Hindi ko talaga napakaswerte ko kasi dito ako nakatira sa Edinburgh. Ang ganda ng lugar na to, mga kodoks. Tingnan mo sa background, oh. Yan. Yan, ang ganda ng background. So ngayon day off ko. Gusto kong maging productive ulit. So marami akong gusto gawin today. Try kong tapusin yung audit ko. Try ko rin simulan yung portfolio ko kasi mag-a-appraisal na ako next month. So kailangan ko rin yung gawin na. At kanina nga kung nakita niyo, nasa Jollibee. Kumain ako doon. So tinirit ko lang yung sarili ko. Kumain ako doon. Kasi birthday ng nanay ko ngayon. So happy birthday, Nay. If ever nanonood ka ng YouTube ko, happy birthday. Thank you, Lord, at nasa mabuti kang kalagayan despite sa kasakitan mo, sa sakit mo, Nay. So happy ako kasi si Nanay ay binigyan na naman ng panibagong birthday, panibagong year. Binigyan naman siya ng another birthday ni Lord. At happy ako doon. Malaking blessing. Kasi kahit may sakit si Nanay, nandyan pa rin siya. Talagang may awa ang Diyos. Maraming blessings lately sa buhay namin ng pamilya ko. From the job of my wife, from my job, sa health namin, sa buhay ng parents namin, mga kapatid namin, at lalong-lalo na sa nanay ko nga na may sakit, binigyan na naman siya ng panibagong chance, panibagong opportunity na naman para mag-celebrate ng kanyang birthday today. So, si-celebrate ko yung birthday ng nanay ko na mag-isa dito sa Edinburgh, dito sa UK. So, kumain na tayo ng Jollibee. So, di ko pala na-film kanina na nasa nasa church. Pumunta ko ng church. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga blessings namin lately, sa family. At nagkataon, nakita ko pa yung consultant ko dun sa simbahan. Na-shock din siya na nakita niya ako dun. So, sana maganda pangitain yun, mga kodoks. So, nakita ko yung consultant ko regarding sa trabaho ko. As you know nga, hinihintay ko pa yung kontrata ko kasi hindi pa nabibigay yung new contract ko sa aking work, which is kasi mag-expire na yung contract ko this December. So ideally by now dapat malalaman ko na if may extend yung contract ko. Baka mabigyan ako ng mas mahaba-haba pang kontrata. So hopefully sooner na yan, mga kodoks. So ngayon, yan ang daming tao dito sa Edinburgh, guys. Daming tao. Maghanap ako ng medyo tahimik na coffee shop. At doon tayo magtatambay. Doon tayo magtatrabaho. Tara. Napakasaya ko rin, mga kodoks, kasi kahapon nga pala nag-usap kami nung na-meet ko na member din ng The Feast. So as you know, yung The Feast, yan yung group na hinhead ni Brother Bo Sanchez dyan sa Philippines. At nag-reach out na rin sila sa mga iba pang tao, mga Pilipino dito sa UK, para mag-establish din ng mga local
feast dito sa UK. At nagsabi din siya na gusto niyang parang mag-establish din ng feast dito sa Edinburgh. So if hopefully mangyari yon, willing akong mag-serve. Willing naman akong maging active member kahit busy ako sa pagiging doctor dito sa UK. Kung may time naman ako, gusto ko rin maging active sa church, of course, kasi importante niyan mga Orthodox. Hindi lang tayo dapat puro work, hindi lahat lang about sa mundo. Dapat meron tayong spiritual connection. At if ever mangyayari yung point na yan na maging mas aktibo ako sa church or sa the feast, willing naman akong mangyari yan. Willing ako maging active member ng the feast. So, nilook forward ko din yan. So, napakasaya ko kasi meron akong spiritual family, spiritual brother, at gusto ko rin mag-grow in faith sa Panginoon. So, yun mga Orthodox. So, hanap tayo dito ng magandang coffee shop. Gusto ko yung hindi masyadong maraming tao at saka yung hindi rin masyadong super walang tao. Gusto ko yung sakto lang. At gusto ko rin siyempre yung may plug para makasaksak tayo ng ating laptop, makasaksak tayo ng ating phone kung marunong tayo. So, hinahanap ko pa ang perfect coffee shop dito sa Edinburgh. Daming tao guys. Maganda dito. Hindi unusual na mag-vlog ka sa daan kasi lahat ng tao dito naka-cellphone. Lahat ng mga tao pinipicturean yung mga view. So parang hindi unusual na mag-vlog ka or film mo yung sarili mo. Wala pakialaman kahit nag-vlog ako dito sa daan. Feel ko ang layo ko na sa bahay ko. Pero okay lang kasi kasama na rin to sa exercise natin. At least tayo. 10,000 steps. Wow! At least 10,000 steps. Di ko alam kung possible ba yun. Pero sulakad ko ngayon, baka aabot na tayo ng 10,000 steps na yan. So, I think marami ng mga shops dito sa unahan. So sana makakita tayo ng magandang place na pwede tayong magtrabaho. Ito yung maganda dito sa sa UK or sa ibang bansa kung ganitong time, kung autumn or fall season. Kasi as you can see, daming mga leaves na brown, yellow, nalalanta na. Kasi after nitong autumn or fall season, na naman yung next winter. So as long as may sun at hindi masyadong malamig, magandang gumala kung fall season. Ganda ng view. Dami ding tao dito sa Edinburgh as always kasi tourist attraction to dito sa UK. So if ever madako kayo dito sa UK apart from London, worth it talaga na pumunta kayo ng Edinburgh dito sa Scotland. So may nakikita akong coffee shop, Starbucks yata yan. Gusto ko sana ibang coffee shop kaso parang malayo ng ibang coffee shop. So check natin if hindi masyadong maraming tao at kung may plug, dyan tayo magtatrabaho. Let's go. So guys, nasa Starbucks na tayo. So dito na so kakatapos ko lang tumambay at magtrabaho sa coffee shop. So successful yung day natin kasi natapos ko yung audit ko, tapos sinend ko na sa consultant para ma-check niya yung audit ko before ipipresent ko siya possibly next month. So yung audit na yan, isa yan sa mga requirements dito sa UK for doctors para somehow masabi nilang nagpa-progress ka sa career mo dito.
So talagang forever ka ditong student sa UK bilang isang doktor. So hindi ka lang puro trabaho dito, talagang dapat ka rin, proactive ka rin in terms of self-improvement at continuing education. So naglalakad na ako pauwi mga kudoks. Napakalamig, as in 7 degrees lang pero ang lamig. Lamig talaga. Pero ang ganda ng view dito kasi marami pa rin tao sa daan. Pa rin, busy pa rin. So yun yung maganda dito sa city kasi palaging maraming tao, maraming mga nangyayari, at hindi ka maboboard basta-basta. At ang maganda dito sa Edinburgh, although city siya, hindi siya ganun ka-busy katulad ng London. At peaceful naman dito somehow kahit malaki siya na city. Hindi ko naman sinasabi na hindi peaceful sa London, pero mas peaceful yata dito sa Edinburgh kasi mas maliit siya na city. Kaya ngayon pauwi na ako. Iniisip ko pa kung magbabus ba ako or maglalakad lang. Iniisip-isip ko pa kasi ang lamig, as in. Ang ganda ng view. Ito na nga mga kudoks, kinakailangan ng suotin ang ating hood, ang ating jumper para sa dagdag na init. Kasi talagang ang lamig, naninigas yung tenga mo dito. Kahit na 6 to 7 degrees lang so far. So nasa Cockburn Street ako ngayon. Sikat tong street na to. I think marami nagpapapicture dito tuwing napapadpad sila dito sa Edinburgh. So napakaganda ng street. Yun. Parang nasa ako 1950s, 1960s. Napaka-classic na street. So I think maglalakad na lang talaga ako pauwi para makasave. Syempre exercise na din. Kasama na rin yung exercise. Products Warriston's Close. Yun. Parang set of stairs pataas. So hindi na ako aakyat dyan kasi nakaakyat na ako dyan previously. May picture na din kami dyan. So isa din sa pinupuntahan dito sa street na to. At last nakauwi na rin ako. Ay, napakalamig talaga. So I think dapat talaga suot ako ng mas makapal pa na jacket or yung puffer na jacket. So ngayon kakain na ako at salamat sa panonood ng video na ito mga kudoks. Ito nga pala si Mrs. Nasa kabilang line. Say hi! Say hi to my vlog, Mrs. Bye mga kudoks!